Hi guys, good evening. Nag-level up ako ngayon. Gumamit ako ng Zoom. So hopefully and prayerfully is maging malinaw itong boses ko at gumagana yung microphone. So ginamit ko yung laptop ko. So 'di ba sa TikTok, cellphone lang ginagamit ko. Ngayon kasi nag-work ako, so ayan, na tinry ko yung Zoom sa laptop. So good evening sa inyong lahat diyan. Pansin nyo, nighttime na ako nagde-devotion kasi pag sa morning sobrang busy, pumapasok sa work, aligaga. Syempre, we can start the day with the Lord naman through prayer, pero yung devotion, medyo mahirap ng anuhin kasi nagpamadali sa work. So, at least kahit papano sa gabi, at least nakakapag-devotion pa rin. Pero ito, nabasa ko to nung morning, ngayon ako siya ginawa ng devotion. So, ayan guys, share ko lang sa inyo yung nabasa ko about sa John chapter 12. So it's all about 'di ba alam naman natin si Lord Jesus is gumagamit siya ng mga teachings ay through parables. So yung paradox of life, lagi siyang nagkakaroon ng gumagamit na illustration. So dito sa John chapter 12 na to, ginamit niya yung analogy of a grain of wheat that illustrates the principle of sacrifice and spiritual life. So let's read muna yung verse. So, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. So, napakalalim pero parang yung wheat daw, kapag nahulog sa ground, pag namatay yun, parang ironic namatay pero magiging seed na siya. Para matuto yung magiging seed. Pero pag namatay siya, pero yung seed, pag naging buto, pag bumaon ulit sa lupa yun, pwede ulit tumubo yun na maging plant ulit siya. So parang sinasabi nun na it teaches that just as a grain of wheat must die or be planted to produce fruit, so tayo rin bilang tao, we must willingly die to self or give up our lives, our self-centered lives to experience true spiritual life and eternal life. Diba? So, yun nga daw, a single grain of wheat if left alone won't multiply. It needs to be planted, die in the earth, and then it will produce many grains. So, isabihin nito, dapat we are also willing to die to self and not focus on the things of this world. We must die to our old way of life and experience spiritual life. Kasi may sinabi si Lord, whoever loses their life for me will have life. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life will will um will keep it for eternal. Parang napakagulo, malalim, 'di ba? Pero sabihin ito, sino ba naman tao galit sa buhay niya? Sabihin nun, para bang pag galit, you will deny yourself for the Lord. You will die to self. You will surrender your rights, your worldly desires for him, 'di ba? And para ma-achieve mo yung spiritual blessing niya or yung which is ang kapalit naman po is eternal life or relationship natin kay Jesus Christ. So talagang we are commanded kasi we're just passers by in this world. We are not permanent here. So tayong lahat po ay we are set apart for God and we can enjoy life in this world pero hindi tayo dapat masyadong mag-focus dito kasi temporary lang talaga. So, sinasabing to die, hindi naman yung parang sadista si Lord na mamatay ka sa buhay mo or ano ka, hindi mo na, parang ang killjoy naman ni Lord, ayaw niya okay lang yun, pero sabihin nun, you will enjoy life in His presence, of course, na naka-align sa kalooban niya. Di ba sabi nga ni Lord, I have come to give you life and have it to the full. Di ba abundant life ang will ni God sa atin. Hindi siya yung abundance na in literally na financial or material or prosperity. Pero yung prosperity for me or yung abundance is real joy, peace, hope, contentment in the Lord. Wala nang iba, di ba? So yun, parang napakaganda nito na we are commanded talaga to really devote our lives for Him. Napakahirap niya kasi ako struggling din. Meron akong mga personal na gusto sa buhay ko. Lalo na yung mga marami akong hindi nararanasan sa buhay na minsan may time na sana meron din ako nito, sana nagawa ko to. Pero
pagka nakilala mo na sila at lumalalim yung relationship mo sa kanya, natututo ka maging kontento. Marirealize mo na alisin man lahat sa'yo, parang yun nga, lahat nga kasi temporary lang. Tapos pag na kay Lord ka, kontento ka na kasi may Jesus ka. You can lose everything, but if you have the Lord, you already gained everything. Ikaw pinakamayamang tao pag nasa iyo si Jesus. At kahit napakayaman mo pa at lahat ng bagay o kayamanan sa mundong ito ay pag-aari mo, kung wala ka namang relationship kay Lord, masahol ka pa sa pulubi. Napaka, ikaw napakakawawa ba? Parang ganun. So, hindi natin pagpapalit yung mga bagay sa mundong ito. Yung dun sa relationship or dun sa ma-experience natin spiritual blessing from God. So, yun lang. Napakagandang reminder for us to really live our lives for Him, to abide in His will. Madaling sabihin, pero kaya nga kailangan natin mag-surrender everyday kasi hindi naman talaga din natin kayang gawin yan kung hindi niya tayo palalakasin at hindi niya tayo sustain ng grace niya. So, ayun, I pray na ka-encourage to. Hindi naman to literally na magalit ka sa sarili mo, magalit ka sa mundo. Yung sabihin lang nito, while you're still alive, you can still live for Him. Pwede mo enjoyin yung mga bagay sa mundo na to, pero hindi ka masyadong mag-cling or mag-hold on doon. Di ba may isa pang kasabihan na, if you love the world, the things of this world, the love of the Father is not in you. Sabihin nun talaga. And if you are friends with this world, you're enemy of God. Para sa James yata yun eh. So, kailangan talaga natin mas i-prioritize yung maging set apart tayo or maging yung heavenward yung ating thinking. 'Di ba? Kasi temporary lang sa mundong ito and hindi tayo you are not called, we are not residents here. Lahat tayo ay residents in heaven. So, hindi dapat natin mahalin, di ba? Mahirap nung kasi, syempre, lalo na pag nakita ko ng mga magagandang lugar like nature, therapy, healing ko yan eh, yung therapy ko yan sa akin. Yung nakakita ko ng mga bundok, ng mga dagat, ng mga falls, ganyan. Pero, creation naman ni God yun. It's okay to appreciate His creation. Pero, let's not forget the creator himself or the giver of the blessing. Siya pa rin talaga yung priority. So, ayun. I hope that this devotion has been blessing and encouraged to you. Good night, everyone. Late na rin. So, pray lang tayo palagi. Always focus and always pray to the Lord and always never forget to talk to God and yun lang. Yung relationship natin sa Kanya pinaka-importante sa lahat. So, yun lang. God bless. Bye-bye.